Ato sa diay i-remind atong kuglingon sa Exodus 20 verses 1 to 17. Ambilin mo Bible atong i-remind atong kuglingon sa 10 words of the covenant of God. God rules us diya sa kingdom through His moral law or through kaning 10 commandments, my son. Exodus 20 verses 1 to 17. And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord your Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath for the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male servant or your female servant, or your livestock, or the sojourner who is within your gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's. That's part of the reading of the words of God's covenant to us. Now, karon hapon, naanata sa 7th commandment, kanang you shall not commit adultery. So, which is ang atong i-consider karon ang question and answer 137 and 100 to 139. Oh, 7, 8, 8 lang. So, dili, ang pasabot nako ang commandment, 7th commandment, ang catechism ana is 137 to 139. Pero ang atong i-take up 137 lang o 138. So, muna yung pasabot diri sa note. Alright, so ang 137 simply as which is the 7th commandment, and 138 dayon deals with the duties required. So ato i-consider ang 137 briefly, and then mo-proceed din ta sa 138, which is naghisgot may tungod sa duties required sa 7th nga commandment. So question and answer 137 or question 137 asks the question, which is the 7th commandment? The answer is the 7th commandment is, thou shalt not commit adultery. Muna ang verse 14 sa Exodus chapter 20. Now, the 6th commandment requires the sanctity of the respect of the sanctity of life, whereas ang 7th commandment kani atong i-consider requires the respect for the sanctity of sex, which wherein diha sa sex, ang blessing sa Ginoo sa sex, ang human life propagated and continued sa kalibutan through the blessing of God sa kaning sex. But of course, na ay sanctity ang sex nga kinahanglan natong i-respect, which is ang sex outside marriage is always sinful at ubangan sa Ginoo. So God uses sex to propagate the world, or rather the human being, and to fill the earth with the human race, pero subay ta sa design sa Ginoo nga ang sex should be committed diha lang sa gitawag og bound sa marriage. God created sex for marriage. The Bible teaches that God created marriage for sex to fulfill several purposes or important nga mga purposes. First is procreation. So, gi-create na sa Ginoo ang sex for procreation. God's first command was to be fruitful and multiply.
indicating that sex is a means to create and nurture human life. Genesis 1:28. No other way nga mo propagate ta, no other way nga mo procreate ta through sex ra gyud. Di ba, walay lain. Although na may artificial way of insemination, di ba, inana, pero the normal way nga pamaagi sa Ginoo is sex. So ang purpose sa sex sa marriage is procreation. Second is oneness, di ba? In a committed nga marriage, sex serves as a union or ma-unite ang couple physically, emotionally, and even spiritually. Sa gingon sa Ginoo mismo sa Genesis chapter 2:24, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. So na ay union, procreation, union, and then thirdly is faithfulness. That God's design for sex is for husband and wife to remain faithful to each other, not to multiple partners. Faithful man ko, pastor, di ba? Faithful ko sa daghang asawa, dili pwede. Ang design sa Ginoo, man and woman, sila ra duha, married sila sa Ginoo, and they must be faithful to one another as one flesh. One flesh. So, sala ang adultery, sala ang gitawag og daghan mga asawa, mga ison. So, because as well, naa ang requirements sa Ginoo, ang sex mo na'y magtawag sa couple in faithfulness. Di ba? Because ang atong marriage is patterned from God's faithfulness in His relationship with the church, which is ultimately fulfilled in Christ's union with the church. Therefore, our marriages should reflect that faithfulness as well. We know nga ang atong marriage is patterned sa relationship sa Ginoo sa church. Ang relationship sa Ginoo sa church, God called Himself as the husband of Israel, His people, and He called His people His wife. Although unfaithful lang a wife, adulterous lang a wife ang Israel. And as well as in Christ, karon even the church is called the bride of Christ. Diba? So ang relationship nato as husband and wife couple is patterned dito sa relationship sa Ginoo or faithfulness sa iyang relationship sa iyang katawhan. And therefore, our marriages as well, or rather, ang atong marriages as well, wherein diha ra nato buhaton ang sex within marriage, because ang sex calls us to faithfulness as God is faithful as well sa tuwa. Although ang sex is for the enjoyment of the married couple, but sex per se is never for the enjoyment lang nga purposes. Okay mo? Although ang sex is for the enjoyment sa couple, but ang sex in itself is wala nag-create sa Ginoo for the enjoyment nga basta lang nga enjoyment. Kaya mo man ay gabuhaton sa mga tao outside marriage, they commit, they have sex with the opposite sex. In fact, they have sex with even the same nga mga sex, di ba? Not the opposite, di ba? Sa same sex marriage o sa same sex nga mga gina-commit sa mga tao, ang purpose nila ana is enjoyment. Bari na. Kung na may luod kay buhaton kanang lalaki sa lalaki, babae sa babae, but ilan ang gabuhaton tungod kay for enjoyment. Diya sila nasayop nga ang sex, God did not created sex, or God did not create sex for enjoyment lang in and of itself. Igamit na sa Ginoo, He blesses the couple for procreation, for union, and for faithfulness. So anything na paggamit sa sex outside marriage is sinful atubangan sa Ginoo. So these reasons highlight the importance of sex within the context of marriage as a divine design by God. So ang Ginoo ay nag-design sa marriage, siya nag-design sa sex, and ato nang i-enjoy within the bounds of God's design and purposes, not outside of it, because outside of it is na ang sin. It is a means to fulfill the needs of companionship, again, procreation, spiritual union between the husband and the wife only. So in other words, sex outside marriage, or kanang gitawag na to nga premarital sex or fornication or same sex, is absolutely sinful atubangan sa Ginoo. It is
in rebellion to God's design for sex. You see, dili na to ginakondemn ang mga kanang mga lesbian or mga bayot or di ba mga homosexuals or LGBT, we don't condemn them. But dili po taga conforme sa ilahang sinfulness ng mga practices. Di ba? Kung na may bayot din sa toa, di na to na i-condemn ato siyang tudluan sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan i-forsake niya ang sin of homosexuality. Di ba? Kay ang Bible is very clear against ang scripture sa homosexuality, as well as ang atong subject is of course ang gitawag na adultery. Di ba? Or fornication or any sin against the sanctity of sex. Alright, so the general scope of the seventh commandment is again the preservation of our own and our own chastity or others' chastity, others' purity, or kanang gitawag na sexual morality sa isa't isa. So natay duty the seventh commandment to preserve our own and our neighbor's chastity, sexual morality, not only in our behavior, in our acts, but as well as in our what? In our hearts and in our speech. Diba? So because ang command sa Ginoo dili lang siya external, na ay spiritual or internal na aspect sa command sa Ginoo that we must obey. That is why si Jesus, ingon siya, looking at a woman lustfully is committing an adultery with her in your heart, because the sin against the commandment sa Ginoo tanan is not only the act itself but also includes the thoughts, the imaginations, even ang atong intentions and speeches. So muna ato ang masulti may tungod sa gitawag og question and answer 137, which is the seventh commandment. So the seventh commandment is kanang thou shall not commit adultery, because ang sex i-create na sa Ginoo for marriage alone purposes. Alright, so mupusid ta sa ato ang question and answer 138. So mo ni atong focus karon. So, mura na ito sa introduction. So, ang question sa 138 mo ni, what are the duties required in the seventh commandment? The answer is, nadia sa inyong copy, I hope mo follow mo. The answer is, the duties required in the seventh commandment are chastity in body, mind, affections, words, and behavior, and the preservation of it in ourselves and others. Watchfulness over the eyes and all the senses. Temperance, keeping of chaste company, modesty in apparel, marriage by those that have not the gift of continency, conjugal love and cohabitation, diligent labor in all our callings, shunning all occasions of uncleanness, and resisting temptations thereunto. So, ato ni nga pang paraphrase, parang mas simple na to understanding, kaya mga words diya nga lisod kay itong sabton. Continency is an old English. Kung tanawon sa meaning ana later on. So, there are 5 duties akong gi-arrange na ko ni para sa yon sabton. Munang salamat ta nga nay magtudlo kay para mahimo sa yon. Diba? So, first is there are 7 or rather 5 duties required in the 7th commandment nga naa sa atong answer na maka-help pud sa to not to commit sin and as well as to do our duties required dinhi sa Ginoo. First is atong isultidaan para pamilyar mo. First na duty nato is to keep ourselves and others sexually pure. That is first duty. Second, to guard our eyes and our other senses. And then to live temperately and decently. Number 4, to marry if necessary to avoid sexual immorality. And then fifth na to nga duty, to avoid and resist all indecencies. So I hope nga maklaro na to na. So first is, ang duty na to is to keep ourselves and others sexually pure. That is our duty ourselves and as well as to help others nga sila pod mismo makit pod nila ilang kaugalingon as sexually pure, because when it comes to sex dili na to na mahimo nga mag-inusara, di ba? Nagid nay madaangin kung muhimo ka sa sex outside marriage, nagi maangin ana. In other words, dili lang imong sexual purity ang ma-involve, maapil ang uban. So, natay duty not only to keep ourselves sexually pure, but natay duty to keep others as well
ang dili pud sila makasala labi na tungod nato, di ba? So kung maglikay ta, malikay sila. Di sila maglikay, maglikay pud ta kay para na dili sila kasala, dili pud ta kasala. You see, that is natay gitawag nga kanang chastity diha in body, that is sexual purity in body, in mind, di ba? In inclinations, in words and actions, i-maintain nato ni as well as sa uban mga igsoon. So notice that again, we must not be sexually pure, not only in body, manotice niya, but also in our thoughts, sa atong minds, sa atong affections, our words, and our actions, or our behavior. So ang sexual purity, dili lang sa act. Muinta nga, tayo mga tao nga, wala siya, pure siya sexually in body, but ang iyahang huna-huna, laway kayo, ang iyahang mga pinulungan, bastos kayo. Di ba? Makahugaw po sa huna-huna sa makadungog, labi na ang iyahang mga lihok, di ba? Say laway kayo nga mga lihok. So say maguna-una ta nga ang atong sexual purity ay nag-keep nato atong virginity or wala kita nang hilabot og lain diya sulod sa atong kaminyoon, say maguna-una ta nga oy na-obey nato ang 7th commandment. Dili. Napatay duty sa atong una-una na atong i-keep atong minds pure, our affections, and atong hearts, our words and our actions kinahanglan dili ta magsulti sa laway, dili ta maghunahon naglaway nga mulsulta sa atong laway nga mga sinultian, nga mo resulta sa atong laway nga mga actions. Di ba? Kay pinaagi ana mahimo nga makakommit ta og adultery sa atong kasing-kasing. Sama sa gingon ni Jesus, Matthew 5:28, and I say to you that everyone who looks at a woman with a lustful intent has already committed adultery in her heart. Wala pa niya makommit actually, literally by his deeds, ang maong sin of adultery, but na-commit na niya already sa iyang heart. So not only an intent can be lustful, so magbantay ta sa sexual purity sa atong all other senses, because dili lang ta mahimong lustful sa atong intent, mahimo pud tang lustful sa atong words, speeches, and we can also be lustful sa ato ang mga actions, di ba? So and when we are lustful, when we are kanang bitawag nga laway, maapektuhan ang maminaw sa ato, di ba? And as well as kung magsulti tag laway, mudikit na sa ilang hunahuna, kung makabaton sila lustful ng mga ideas conveyed sa atong mga words and even our actions, makaapekto sa ilang thoughts, perhaps matempt sila o mo-fall sila sa sin of sex outside marriage. We must also be careful again with our actions and behaviors with the opposite sex, which could seduce, pwede po ma-entice, ma-seduce ang opposite sex kung dili ta careful sa atong actions. Say masubraan ka suod, kalimot, di ba? Napoy uban, di ba? Masubraan ka suod. Say ang kasuod kadugayan mabutangan na siya color, mabutangan nag-meaning, di ba? So mahulog na dayon sa sala. Kaya gikayan nato sa kanibitang sexual nga sin, once magkasinabot ang duha ka tao, di na nimo mapunggan. Matod pa nila mapunggan pa nimo ibaha, di na nimo mapunggan. That is why likayan na nimo, di ba? Anang ingon nga si David, nahulog siya ani tungod kay dili lang siya ang naglikay, si Bathsheba pod wala maglikay. Kung si David wala maglikay, labaw na si Bathsheba, kay walay mahitabo nga krimen kung wala sila nagkasinabot silang duha. So likayan ninyo sa inyong opposite sex nga dili ninyo kaminyo nga naay mahitabo nga bisag unintentional nga murag communication sa inyong senses ba. Kay basin magkasinabot mo, kay lain ra ba tang mga kay kita ra ba nga being, part ra ba ni sa atong nature, dali ra ta kasabot sa mga lihok na bisag dili ginasulti, dali ta kasabot. Diba? So likayan nato ni aron dili ta mahulog sa bangsa. That's why ang atong catechism nag-mention din ang atong sexual purity, ang atong chastity di lang sa body, atong bantayan ang mind, ang atong affections, our words and behaviors. Dili lang kita, because our duty is to keep ourselves and others sexually pure.
So dili ta mahimong instrumento nga sila pud mahulog niini, di ba? And so sexual purity includes our bodies. We must not have sex outside marriage. Our thoughts and our minds must be also kept pure, di ba? And then so we must not allow our minds to imagine having sex, or our words and our actions to convey lustful intent to keep others pure as well. So, bantayan nato na ng mga butang. So, again, first, our duty is to keep ourselves sexually pure, and then, as well as others. So, kani nga requirement, kani nga duty, dili lang ni sa mga virgin, appeal ni sa mga gamit na kayo nga mga magtiayon. Diha sa kaminyoon, you are still to keep yourself sexually pure. As married couple, you must not engage sexual relationship with others outside your marriage, sa imong thoughts, sa imong affections, and much more in your actions. Alright, second nga duty. So, kita maglangan. So, second nga duty is to guard our eyes and other senses. So, practical kayo nga duty. Ingon din ang atong confession, catechism, watchfulness over the eyes and all the senses. Nga nang i-particularize man din gitumbog yun ang mata kay mugid ni hinungdan sa tanan. Di ba? Ang mata yun. Because whatever our eyes see are registered in our minds and could stay there for long. Unsa imong makita, mudikit gid na sa imong mind, marehistro na dito, unya magdugay na dito. Dili bitaw pareha sa mga memory card nga kung naay masulod dito, nya masapawan siya lain, mawala na to. Kaning lastful nga mga butang atong gakakit-an, di ni siya basta-basta gaka override. Dili basta-basta gakatabunan ba sa bag-o nga mga gitawag nga mga butang nga atong gakakit-an. So gitumbok dinhi ang mata, among other senses nga atong kakakita tungod kay ang atong gakakita, labi na ang mga laway nga atong gakakita, pwedeng mag-arouse sa atong other senses. Di ba? Kita tagkulba ang atong other senses, mangulba sa. Di ba? Kita laway, ang atong other senses malaway sa. That's why magbantay ta sa mga butang atong katanawon because mustik na dia for long, and then lain ra ba ni atong mata kay bisag magpiyong na ta katong atong makita pa gyapon nato. Bisag nagpiyong na ta. Di ba? Kaisa ra man ta sa nako nakita ang bisag magpiyong ko makita na no nimo. Di ba? Hinana ang atong una-una. So if you watch lewd or pornographic images or movies, your other senses are aroused to commit such sexual sin. We cannot prevent lustful thoughts to come into our minds, but to entertain it is where sin comes, and sin will result sa commission of sin and death. So dili na to mapunggan nga kung namang gid kay makit-an kay wa nimo tuyo or imong gituyo, but ayaw siya i-entertain sa imong mind, di ba? Namay butang makita na to wala to tuyo Pero ayaw i-entertain sa imong mind because the sooner nga imo nang i-entertain sa imong mind ang lustful nga thoughts, dali ra na siya mamunga og sala. Okay, because ang iyang sala wala lang sa omission, nanadaan sa imong thoughts, nanadaan sa imong affection, nakasala na ka. That is why we must guard our eyes and our other senses, especially our eyes, because our eyes affect all other senses. Sumala sa iyang makitaan. That's why si Job, sa Job 31 verse 1, ingon si Job, I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman. Di ba? Itong kanta ni Pwede Aguilar, di ba? Murag bitaw bulahan ang pipi ag bingi or ang buta, iwa siya makita nga daotan. Di ba? Niya ang amang kay di siya sa kasulti og daotan, di man siya kapamalikas kay amang man siya. Di ba? Pero nagtuo ka ang amang bisag di siya kapamalikas, di siya kasala sa Ginoo, sa sulod ana sige na nagpamalikas. Di ba? Kay ang sala dili raman sa buhat, naman sa sulod. So si Job, sayunan ka si Job manggod dato ni nga tao gatabang ni siya mga pubri, di ba? Ingon siya nahimo siyang kamot sa mga way kamot, di ba? Katong mga anay kapansanan, in other words katong naas kalisdanan nahimo siyang tabang sa ilaha. And most probably
daghan gaduol sa iha nga pwedeng mga igtabang o niyang matabangan mo sufli og dautan. Di ba? Na may mga tao nga tabangi ko, suklian ka nako o serbisyuhan lang ka nako. Na may mga inana nga mga tao nga mga igtabang nga suklian ra kanilang serbisyo. Simple si Job naa siya ani nga mga temptation, na mga malibutan siya og mga dalaga, kay daghan man siya kwarta, pwedeng malimutan siya dalaga, pero yung siya, I made a covenant with my eyes not to look lustfully. Tanaw siya gwapa but not lustfully. Diba, dili niya i-entertain sa iyang mind ang evil thoughts of having sex with those women nga iyang makita. So this statement ni Job reflects a solemn personal commitment to purity and self-discipline. Dili lang sa iyang kaugalingon but as well as others. Kay lagi commit kag sin nagid kay kapikas nga mahimong partner sa maong crime o sin nga imong makomit. We must discipline ourselves especially on things that we look at and see. Eyes are the windows of our souls, di ba? What we see largely affects or impacts ang atong thoughts, ang atong mind. So careful ka sa imong tan-awon kay moapekto gid na sa imong panghuna-huna. Thus, beginning with our eyes, which is crucial part sa atong other senses, sa atong flesh, di ba? Kinahanglan nga i-put nato in subjection ang atong mata because nag-apekto na sa atong other senses. So 1 Corinthians chapter 9:27 ingon si Paul, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others I myself should be disqualified. So our eyes will abot sa lust, ang mata is primarily involved, di ba? And so we must discipline our eyes, put it under subjection. Like Job, make a covenant with your eyes. I will never look at opposite sex lustfully. Okay, si Job may nagsulti yan, laki man siya. Isod man bukay siya, I made a covenant that I will never look at a man lustfully. Hindi man to siya bayot. So, pwede ni gamito nato sa i-imply ba? Ma-deduce nato nga the other way around, women as well must make a covenant with your eyes and never look at a man lustfully. Yeah, so discipline your body, all your senses, especially in the matter sa eyes, kay eyes man ang number one na culprit ani nga sala mangud mga isuon. So magsugod sa eyes. Di ba? Magsugod siya sa eyes. Muna yun siya, young woman, dili niya tan-awon kay diya mo sugod ang iyang ma-arouse ang iyang other senses nga mo commit of sin of adultery. Kaya nga naman, si Job, ninyo man to, naman to'y asawa. Diba? So, dili siya mutanaw og dalaga, dili siya gusto makasala. Okay. And then, Romans 8:13, ingon si Paul, for if you live according to the flesh, you will die, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. So, put the deeds of your eyes, looking at a woman lustfully. Okay, or, disiplinin mo yung mata, paglingon, dili gid ka mananaw og mga or pornography or ana nga mga butang or magazine nga mobasa og mga inana or diha sa imong mga cellphone usay mo gawas na diha. Patingala ka nganing gagaw mo gawas na usay ng mga hugaw kay naa na kay natuplok sa una nga hugaw. Patingala ka ngano maning wala man ko nagtuplok ani karon, nagtuplok mong ana sa una mo nang gabalik siya. So, likayan na nimo kay gutungan na usahay diya sa tong cellphone, sa tong mga tab, sa tong mga computer, and then temptation na sa imuha to commit the sin against this seventh commandment. You have the duty to put into subjection your eyes and your other senses na ma-arouse sa kunsay imong magakakita. So, ingon dinhi, put to death, ingon dinhi, the misdeeds of the body. Colossians 3:5, put to death therefore what is earthly in you, sexual immorality, that is put to death sexual immorality, put to death impurity, put to death passion and evil desires, which is yung din and covetousness, which is idolatry. So you put to death those itawag nga mga sin na nagsugod usab sa imong mga pananaw. 2 Corinthians 6:18-20 ngon si Paul, flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body.
Importante kayo na that we don't sin against our body because in siya, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you? That is, individually, we are indwelt by the Spirit. Ingon din siya, do you know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? The Spirit we have from God, mga igsoon, ini siya, you are not your own, for you were bought with a price. Gi-redeem ka, gipalit ka ni Jesus sa iyang hamili nga dugo. You don't belong to yourself anymore. Your body, your spirit, your soul belongs now to God, your whole being. That's why ningon si Paul, so, that is, therefore, glorify God in your body. So you glorify God in your body by keeping yourself from sexual immorality and sexual sin, because sexual sin is a sin against your body, bought by the price of the blood of the Lord Jesus Christ. Ano yung si Paul, imo bang i-unite ang imong body with a prostitute? Giluwas man kas Ginoo, iya man kas sa Ginoo, would you unite your body to a prostitute? Certainly not. Romans 6:11-14. Maningon ni Paul dinhi, tungod kay atong body iya man sa Ginoo. Ingon din siya, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, if you're dead to sin and you're alive to God, therefore, ningon din siya, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires, this lustful na intent, di ba? Di ta mo obey, ana, na temptation, say, musulod sa tong hunahuna, musulod sa tong pagbati na, ningon si Paul, although musulod na, do not obey their evil desires, because imong body belongs to the Lord. Ningon din siya sa 13, do not offer any part of yourself to sin, as an instrument of wickedness, di ba? Di lang imong sexual part, ang imong mata una, ayaw i-offer na sa pagtanaw, sa dautan, o sa laway, ang imong kamot, ayaw ihikap, anang dili angay panghikapon, or imong tiil, ayaw ihatod, imong kaugalingon sa mga dapit, nga diin na ang sexual sin, di ba? Di mo gani ang Proverbs, ayaw duol sa balay, sa adulteress. Isik, say atong tiil, dadon ta didto sa dapit nga diin, dili gusto sa Dios. So ayaw gamita ang ill parts sa imong body, any parts sa imong body, your senses, your thoughts, your affection, sa instruments sa wickedness. But rather, ningon si Paul, rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life, dead in sin, now alive in Christ, united to Christ in His death, resurrection. We ought to live life that is in a manner worthy before God. Newness of life. Ningon siya, do not offer, rather offer yourselves to God as those who have been brought to life, from death to life. Yun din siya. And offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Every part of you. Appeal imong senses, imong huna-huna, imong affection, your words and your actions. Ingon din sa verse 14, for sin shall no longer be your master. Sin was your master sa una. That's why, kung na-enslave ka sa pornography or kana nga mga practices o kana nga mga kapananawon sa una to. Di ba? Sin is no longer your master because you are not under law but under grace. In other words, because you belong to Christ now. See, so first, sa to, natay duty to keep ourselves and others sexually pure, and then natay duty to guard our eyes and other senses. So, gitumbok ang mata daan because ang sexual sin, nagsugod gid na sa makita. Diba? Okay, thirdly, so number 3 nga duty, yung nang matimanan. Number 3 is to live temperately and decently. To live temperately and decently. Hindi ni temperance, na diya sa itong kapit, temperance, keeping of chaste company, modesty in apparel. That is, you are to live temperately, and then keeping pure company and dressing moderately. So, kanang word nga temperately diya, meaning with restraint. Pag kinabuhi with restraint. Naay pagpugong. Dili lang without overindulgence bang indulge good sa sin. That is, keeping of chaste company. So, kumbaga, pilia ang imuhang mga kauban. Mauban gani ka, matuto sa Proverbs, mauban gani ka sa mga
wise ka. Diba? Mauban ka sa mga bayot, matingalan lang ka kadugayan. Mubawog na po imong tingog. Diba? Mauban ka sa mga laway, matingalan ka malaway kung ka. Diba? Mahulog ka sa mong salara. So, pilia ang imong company. Diba? Pangita o mga diba? Sexually pure. Diba? And then, na pong gitawag nga ang imong sinuluban bantayan po. 1 Corinthians 15:33 ningon si Paul, do not be deceived, bad company ruins good morals. So choose your company or your friends wisely. Birds of the same feather flock together. Diba? So, muin ka nga, di makupares ila, dili sa ngalan nga nagpuyog mo, kadugayan maparehas lagi mo. Kaya matingala ka kanang manok nga magdako uban sa pato. Di ba? Bisag lahi iyang itsura pero matingal na ka iyang linihukan na yung manok na magbaklay nga muro na sa pato magana anak pero manok ba siya? Ngano man nagdako man siya uban sa manok. Iyang mga sa mga pato, iyang mga pato kay madtog tubig. Ang manok di ba na siya pwede ana pero madtog po sa tubig ug apil. Iyang kabot kay iyang kabot yung til ana man ang sapato na may ana para ana siya maningkamot siya nga bulutaw siya dito. Di ba nga bisan unta nga dili man unta siya inana iyang nature pero tungod kay nagdako siya diya. Iyang kauban puros pato ba. Mo kadugayan mahimo jud kang pato. Di ba? So pilia ang imuhang mga puyog-puyog. Kung makabantay ka nga malaw ay magkini nga mga tao ayaw uban sa iya. Kung malaw ay ka kadugayan. Proverbs chapter 2 verse 16-20 ningon dinhi, so you will be delivered from the forbidden women. Nagingon kaning forbidden woman. Kaning forbidden woman dinhi is the adulterous woman ni nga gipasabot sa Proverbs chapter 2. Ingon siya, so you will be delivered from the forbidden adulterous woman from the adulterous with their smooth words. Kay lagi kaning mga the sin na supak sa gitawag og 7th commandment, nice sin nga sexual sin, smooth kay na ilang words. Di ba? Madani ka sa ilang sinultian. And ini siya, who forsakes the companion of her youth and forgets the covenant of her God, for her house sinks down to death. Tanawan niyang balay sinks down to death. And her path, and her paths to be departed. So none who go to her come back. None who go to the house of an adulterous woman come back. In other words, when you commit such sin, you commit such sin. Wala na di na nimo commit na nimo ang maong sala. Siya, nor do they gain the paths of life. Ingon din siya, so you will walk in the way of the good and keep to the path of the upright. So what he is saying, ayaw lakaw paingon sa balay sa forbidden woman. In other words, palayo siya gitawag og company sa mga adulterous. Kaya maapil ka diha sa ilahang gabuhaton. Unsa dinhi, walk in the way of the good and keep the path of the righteous. Avoid the ways and avoid the life and avoid even the company of those people na naay sexual sin. And then disulti diya sa atong katekism apart sa atong appeal sa atong decency. Diba, is kanang gitawag nga modesty in apparel. Modesty in apparel or dressing modestly. Diba, modest nga pag mga sinuluban. 1 Timothy chapter 2 verse 9 ingon si Paul, likewise also the women should adorn themselves in respectable apparel with modesty and self-control and so on. So ang atong sinuluban ato nang bantayan because mga babae, labi na babae o even sa lalaki. Di ba? Magbantay ta sa atong mga sinuluban nga dili maka-seduce, dili maka-tempt ang uban nga bisag di kanila layugon sa ilang hunahuna, daghan na kay nagpahuna-hunaan tungod kay wala ka maglikay sa imong sinuluban. So natay duty nga magbantay ta sa atong sinuluban na dili makasala ang uban. Di ba? Ang sinina gibuhat na para matabunan. Kay uban magsinina nga ilang murag ironic kay ba sinina pero gusto nila dili tabunan. Di ba? Ay sinina nga parte ng tatlong AG kahapon. Unsa man tong mga sininaan nila nga abot man to dinhi pero ang iyang sinina gihana na dinhi yo. Wala na lang yung gamay na lang kay gitabunan sa tutoy ba. Ang sinina pantabon man unta na. Gisulob nimo para dili matabunan.
Just from dito. Ilang party. So, ina na ba, labi na ang mga babae, kay lalaki, magupas-upas, mura-mura naman kayo ma-attract sa mga babae, di ba? Mura labi nagdapagtiyan. Pero magupas-upas, siguro ka, daghang kay abs din eh. Temptation na kayo na, ay, magupas-upas. Kanina noong mga, sa bagay, kami nga dagko kay tiyan, pwede rin magupas-upas. Oh, wala, may matintalan eh. So, na kay abs diya, ayaw po pag inana, di ba? So, di kaya nato itong sinuluban. Simbahan, di ba? Simbahan. Di man ta mag-require, nag-storya may kagabi ni Elder Tuti. Di mo mo require sa mga tao sa simbahan na kinahanglan ang ilang sinina tag-as yun. Dili ta mo require ana, di ta mo go beyond anang extent. Kaya nga naman ang Ginoo wala na siya magtan-aw sa atong sinuluban. I mean, ang Ginoo gatan-aw sa atong sulod ba. Pero ang atong sinuluban nagpadayag po na sa atong sulod. Kung ang imong sinuluban sulod sa simbahan, laway po kay sa nga tanan, di ba? Taas po kay kag sinina lagi matugba sa pastor sa una. Taas kay sinina abot sa tiil pero ang slit abot sa tangkugo. Ayaw po rin na po. Di ba? Taas kay sayal pero ang slit abot man po dinhi sa lubot. So dili ta magsulog og sanina nga makatintal ang uban, makasala na nun sila. Labi na sulod sa simbahan. Di ba? So bantayan ninyo inyong mga sinuluban. Kani siya labi na sa babae, di ba? Yung babae magud, ang laki magud kaning matas laki, dali ni kasala. Ambot lang sa inyo. Pero ang lalaki kay siya ma-attract sa mga sininaan ba, di ba? Ang lalaki di makina. Ang babae siguro di man kay siguro ka-attract, di ba? Kung sando-sando to, wag kayo ma-attract sa to ano. Labi na ako. Labi na ako kay angay. Yeah, so wala kayo ka-attract sa inyo. So, at least dili ka temptation sa uban. Nahimo nung kang laway sa ilang pananaw. Kasala nun sila sa imo kay nakapanglibak. Si boss ningon siya, in general, dress is immodest. Dress is immodest if it fails to cover the body decently. So, muna yung definition sa immodesty. Muna yung immodesty ba? Muna yung definition. Mahimo lang ang imong sinuluban immodest. Kung mapakyas ang imong sinina sa pag-cover sa imong lawas decently. Ay po, tabunin imong lawas. Simpa ka mo, ginanalabog. Pero sa mga Muslim, mapati naong tabunan. Ayaw po na. Yung din siya, that is, if it leaves the body exposed to an extent that it is, or that is likely to occasion impure thoughts in members of the opposite sex, then your dress is immodest. So, kung hatag kag tintas okasyon sa uban nga matintal sila, makahuna-una sila dautan, nakasala ka sa 7th commandment. Wala nimo buhata imong duty to keep others pure. Alright, so fourth, natin sa fourth commandment ta. So 40 minutes na. So fourth is under the 7th commandment, we have the duty to, number 4. We have the duty to marry if necessary to avoid sexual immorality. So kamudya nga mga dalagag ulitaw, nga mahulog mo ani may pay magminyo mo matudpan ni Paul. Marriage by those that have, ingon din tanaw, lisod mi sabton good. Marriage by those that have not the gift of continency. Kanang continency means those who cannot control their sexual urges or desires should marry. Continency. Meaning, dili nimo mapunggan imong puglingon. About ani nga sin, sexual sin. Pagminyo. Yun din eh. Continency means those who cannot control their sexual desires should marry, loving, and living together with their spouses. Muna ipasabot niya sa iyang answer. Marriage by those who have not the gift of continency. Wala ka tawag sa Ginoo sa sama sa tawag sa Ginoo kang Paul. Conjugal love and cohabitation. 1 Corinthians 7 verse 2, ingon si Paul dinhi, but because of the temptation of sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband. Mura na yung solusyon. Aron di ka kasala gyud, di mo mapunggan imong gibati. Ingon si Paul, simple na pagbinyo. Pero pagbinyo lisod biya. Lisod dili lisod ang paminyo. Lisod mangita og minyo. Di ba mga lisod ba? Lisod. Yeah, sa 9 dayon, sa same chapter, sa 1 Corinthians 7, yun din siya. But if they cannot exercise self-control, kay wala kay gift of continency, they should marry. For it is better to marry than to burn with passion
and go to hell. Yeah. So kung di gid mapunggan diha pagminyo. Pagpatabang gid pangitaan ka daw. Di ba? So that is so minyo. This why ang kaning vow bitaw nga kaning perpetual vow sa celibacy is very wrong. That is wrong. Kanang mo vow bitaw like mga pari nga di may magminyo. Kay feeling nila ang celibacy is mura bitaw mas nakakinabuhi sila sa sexual purity than being married. Sayop na. The vows of kaning gitawag nga celibacy, perpetual celibacy, are sinful because they are vows to do something which is not commanded sa word sa Dios. Wala may command sa Bible nga do not marry. Wala. It is in fact the opposite sa command sa scripture to marry. Even si Paul command, marry. Hindi mapunggan. Pagminyo. In fact, ang Ginoo mismo nag-command, di ba? Man shall leave his father and mother and be united to his wife. He must get married. Sinful na, kay walay command sa scripture nga dili magminyo. Walay command sa scripture nga do not marry. Man, sa Bible, it is not good for a man to be alone. That's why ang Ginoo ipaminyo din niya. Man, kin, it's not good for you to be alone. Oh, kin ako nasulti. Lang single man, di ba? It's not good for a man to be alone. Ay, gid pag na, okay na pastor, kaya na ko ni pastor. Ayaw gid kay si David gani nga naa to'y asawa na hulog pa man gani, labaw na kang way asawa. Di ba? So it's not good for a man to be alone. Nakita na sa Ginoo, that's why celibacy is wrong. Walay command sa scripture nga do not marry. In fact, the opposite is naa. And then second, for the performance of which walay promise help from God. Walay promise help from God. Walay command na to marry. Wala po'y promise nga nag-ingon ang Ginoo. Sige lang, kung di ka maminyo, tabangan ta ka nga dili ka mahulog sa sexual sin. Walay command kay nana. In fact, ang solution sa Ginoo, pag di ka mahulog diya, magminyo. Magminyo ang solution sa Ginoo. Si Boss, matod pa na iyang comment, ingon siya, celibacy is not a more holy form of life than marriage. Celibacy is not a holy form of life than marriage. Kay daghan na naay commitment sa celibacy, mas daghan pa silang sala sa minyo. Yun siya, to remain unmarried may be the will of God. Kasi Paul, he remained unmarried. It was the will of God for certainly for Paul or for a particular person sa life. Pwede ka, will na sa Ginoo sa imo, but no person has any right and any command from God to take a vow promising never to marry. Pwede nga tawgon ka, pwede will sa Ginoo sa imo nga never ka maminyo. Pwede na sa decree sa Ginoo like Paul, di siya maminyo. But ayaw pag-promise sa Ginoo nga, Lord, I promise di ko magminyo. Lord, magpari ko. Lord, magmadri ko. Ayaw paginanla kay walay kuman sa Ginoo nga i-promise na nimo. Because kung sa day pagtuon nimo sa sala, sexual ra, pwede nimo makip ang imong self sexually pure, pero bakakon kay ka, impierno gyapon ka. Di ba? Diba? Pwede nimo makip imong self sexually pure, virgin for life. Virgin for life lagi pa, bro. Bakira mo pug ka, impierno gyapon ka. So, but pasabot nato nga kini lang nagmatter lang ni sa sexual purity. So ayo pagunahon na matud pa ni boss, ang imong celibacy is holy than being married. It's a form of life nga medyo mas gwapo niyo, mas balaan ni sila. Dili oy kana ino nga sa celibacy mo no dagko kay sala sa sexual immorality. Mablihan pa na nimo ilang utok, makita na nimo dia. Pila ka volume nga pornography. Ingon din sa dini to remain unmarried. Ingon din sa dini according to the word of God, marriage is the normal life of a adult human being. And therefore, celibacy is that exception rather than the rule. Pwede nga mag-celibate ka kung gitawag ka sa Ginoo dana. That is only the exception sa rule. But ang normal na life
Design gid sa Ginoo ang adult nga man or human being for that matter including women maminyo gid sila. Genesis 2:18, then the Lord said, it is not good for a man to be alone. And then naghimo dayon ang Ginoo og so man ilipante, mga unggoy dili. Kumanan niya gibuhat ang mga mananap. In fact, nakain siya nga tao lonely kayo, wag gid siya makitang partner tus mananap. Ingon din ang Bible, ang Ginoo mismo na yun, I will make him a helper fit for him. So, ang tao nga normal, command or will sa Ginoo nga maminyo gyud ka. Diba? Nara na nimo di ka magdali. Ngayon ka, lang ta magdali, balag 60. Nara na nimo. Pero, dili ka pwede moingon nga, ay vow, ako ni ihatag ang Ginoo sa Ginoo akong koglingon, dili ko maminyo. Wala kinahanglan ng Ginoo ang abaw kay wala na niya gisugat. Genesis 2:24, ingon dinhi, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So design gid sa Ginoo nga maminyo gyud ang adult nga tao, bae ug laki. For men to get married, they should find a wife. Di ba? Namang gid tani nga necessary man gid maminyo kay ang tao normal nga lalaki, babae maminyo gid siya, labi na ang lalaki. Pero kung gusto ka maminyo pod, ingon ang Bible, Proverbs 18:22, he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Sige kana dito mga asawa, favor na sa Ginoo. And then kung ang makakaplag og asawa nakakaplag og maayong butang. That is why ang asawa napangitaon na. Napangitaon ng asawa. So ang mga lalaki di ina sa maminyo kundi sa mangita. Hindi po na niya makita, bisag naras dool. Hindi mo siya kapangita, naras dool. Ang wag itong pugag layo toon, naras dool. Di ba? So, ato katong balikon tong style sa Old Testament nga, ato na silang ibuya-buya, aron di na mga tug layo, di ba? Madali dito na ganyan. Ato na silang ipagparis-paris na lang kay basta kay mga ulitaw lag dalaga. Di ba? So, ang asawa, kin. Sa mga ilayan din. Wala mas slide. Hindi na ako. Si Kinra. Oh, ikaw. Pijaw, ulitaw mo gyapon. Ang asawa gapangitao na di na gapaabuton. Kay kung mo na paabuton, makitaan mo na sa uban. Sa ganing ko say asawa na nato, makitaan pa maganis uban, sabot na nang di pa nimo asawa. So aron dili ka maunhan. Naaman sa imong duol, hala pang ulitaw. Dili ka kabalo. Patudo lang kan kon. Tulog ako. Tulog ang tuti kay karaan mi sa utang. Or patundok ang dyan, kaya magkukulang sa nang ulitaw, kasi sa yan technique, dyan sana niya si Galin, anong na-inlove na sa yan. Diba? Diba, anong naminyo sila ba nagkasama sila. Patut ko. Pag-seek counsel. Tandang skins ako. Kaya kami gusto po nga maminyo mo kay it's not good for a man to be alone. Ang Ginoo ay nagsulti, mo nang ay gid nagsupaka kay di gid ka ka-obtain og favor from the Lord, kung di ka kakaplag og asawa. Diba? And then for women, kay kung pwede na to balihon tong gingon ni Paul kaniya, balihon na to. I make a covenant with my eyes not to look to a woman lustfully. Pwede na to balihon. Pwede na to siya balihon nga ang woman pwede siya make a covenant with her eyes minsa I make a covenant with her eyes not to look at a man. Pwede balihon. Pero ang kanang qualification sa husband of one wife, di na to na pwede balihon. Di pwede balihon. Pareho po na aning Proverbs 18:22. Akong tanaw, di po ni pwede balihon. He who finds a wife finds a good thing. Wala ningon din he who finds a husband finds a good thing. So muna ikaw, sir, ay gid pangita pagpaabot ra. Ang ako pasabot ba to the women, ang instruction na rin to the women. To the women, pagpaabot, gawas nga magpaabot ka, avail yourself kung naay mangulitaw sa imo. Lagi mangulitaw sa imo, ha? Dawata pod. Kanang imo lang sa dawaton ba, ay, balibara na nimo, pagani sa ka-explain o gayo, o pagani mo nakita ang iyang mga, di ba, kaayo, ang iyang mga, pagani nimo makita ang iyang kasing-kasing, imo nang ibalibaran. Ayaw tanawa ang naong lang, di ba? Tanawa ang kasing-kasing. Kaya ang naong kadugayan, magwapo ra gyapon na, tanawang bitaw na nimong uban. Nagwapo man kadugayan. Di ba?
Ayaw lang dagway tanawa. Imo tanawon makabuhi ba ni sa kuha? Palanggaon ba ko anig ayo? O maka-provide ba ni? O kanaw man na siya. Ay napangita og katong gwapo nga di ka provide. Di ba? Anakan ng ka di ba ng gwapo nga biyaan ka. May man tong subayo na to ang giingon ni Andrew A. Di ba nga humanap ka ng pangit. Kay sa tawagan na ito na humanap ka no. Kay ibigin mo ng tunay kay nga naman. Dili man to. Kaya yun sa kay kung mawawala ko noon, di ka iiyak. Di na sad ko nga ako lang unta kay kanang usahay mo gud makabanatag di kay gwapo nga ikaw gwapa ka. Di na mo bulag ba? Sayunan ka nakita gwapa nga mo bulag. Kita ba katong picture sa akong papa di ba ug kung mama gikasal, di ba lipay kay akong papa? Usa ra may rason ato. Nakaasawa siya gwapa. Matang lipayan niya yang mubo ba kito kong papa. Nakaasawa siya taas. Nakaasawa gwapa lipay kay siya. Parang Jun ba akong papa mag pare-pare to sa imo. Lipay kay akong papa nakasawa gwapa nga taas. So he who finds a wife finds a good thing, di ba? Advice din sa proverb. So kamo di ang mga dalaga, kamo di, di ba? I-avail ninyo iyong kagalingon. Ay mga dalaga din i-avail ninyo iyong kagalingon. Kung na yung mga ulitaw, serious, dawata po ninyo kay serious biya po na sila. Di ba? So kana ang duty na to, women, dili lang sa men, sa women, sa men. So, natay duty nga magminyo if necessary to avoid sexual sin. Pero, og nagud kay gasa sama ni Paul nga, mabuhi ra ka nga ikaw ra isa, di ba? Kay nag-busy ka sa ministry, gitawag ka sa Ginoo nga, well and good, okay, gyapon na siya. Pero kung wa ka tawgas, Ginoo, di ba? Nga pwede ra ka maminyo, nga na kay katabang sa ministry, ug maminyo ko ka, mas mayo gid magminyo kaysa mahimong mahulog sa maong sala sa sexual sin. Okay, finally. So finally, under the seventh commandment, we have the duty to avoid and resist all indecencies. Yung dia, diligent, tingala lagi ko anong naingot na feeling, diligent labor in all your callings. So may tawag sa imo, kabisihi to, imong gitawag. Gitawag kas Ginoo magpastor, la kabisihan na. Di ba? Kabisi ang tanan para malikay ka sa tanan nga mga dili angay kabisihan. Kinamay mga alagad sa Ginoo nga instead mabisi study na busy na noon sa lain nga mga butang. Bitaw na yung mga young people nga nasalan sa mga pastor, nasalan din nila. Wala kadimaong kinabuhi kay ang kabisihan unta ang alagad sa Ginoo trabaho calling lahi na may gikabisihan. Imbis unta to nga magwali og magtudlo magbisitation ang pastor wala man iuli pagkaugma naman iuli. Unsa man to klase nga visitation na ugma naman iuli. Di ba? So manang na-appeal ni dinhi ang diligent labor in all our callings, ingon din dinhi shunning all occasions of uncleanness. I-resist na tanan and resisting temptations thereunto, meaning all indecencies, all laway, all tanan nga maghatod sa imo ana. Indecent kayo na, di ba? Ikaw maminyo, mamanas balay sa membro nga dalaga or minyo o walay kay kauban na elders or dili siya decent. Di kay na kay mahulog ka sa sala na. You see? So mo na ang pasabot dani. So we should also work hard whatever God calls us to do, avoiding all opportunities of indecency and resisting all temptation, any temptation to say, think, or do anything indecent or obscene. Di kaya nato ang tanang matang okasyon malaway. Sa una-una, sa pulong, bisan pa, sa bisan unsang forma. Shun all occasions of uncleanness. Proverbs 8:5-8 ingon dinhi, keep your way far from her, that is the forbidden woman. Again, keep yourself far from her, kanang adulteress, and do not go near to the door of her house. Ayaw pa doon sa sala. Di ba? I-reject, i-resist, i-avoid ang tanan indecencies and all forms of, or rather, anang ditang occasion nga makasala ka. Resisting temptations thereunto ingon dinhi tanan occasion sa o tanan i-resist nimo tanan temptations na mahulog ka ani. And the very sign sa temptation sa sexual sin, flee for your life. Sibat na dia ay na pag inisog-isog dia. Di ba? The way man lucky dia. Di ba? And si Joseph is a very good example sa gitawag og kaning resisting temptation. Si Joseph. And Genesis chapter 39 verse 8-12 ingon dinhi, but he refused. Tanawa si Joseph. Si Joseph mangod gi-describe sa Bible nga gwapo, di ba? Buutan nga tawo, bright na Ginoo. Murag ang tanan gipangitas babae na kan Joseph. That is why ang asawa ni Potiphar
Ganahan sa ni Joseph kay guwapo, buutan, bright, godly. But ningon din he refused and said to his master, sa diyang gitintal siya sa iyang master's wife. He refused si Joseph. Ningon siya, behold, because of me, my master has no concern about anything in the house because of me, because nagtarong ko, I serve him well, I put his house in order very well. That's why ang akong master, wala siya giproblema din sa siyang balay. And he has put everything that he has in my charge. Ningon siya, he is not greater in this house than I am, nor has he kept back anything from me except you. Diba? Kuyaw kay si Joseph, gihatag sa iya ni Potiphar tanan, siya'y tanan in charge sa iya ha. He is not greater in this house than Joseph. Joseph is greater than Potiphar in his house, only except sa iyang wife. Except you, because you are his wife. Nawa si Joseph, he refused. Kaya nga naman, you are his wife. How then can I do this great wickedness? Grabbing a wickedness and sexual sin and sin against God. That's when he refused si Joseph. He refused, he reject that temptation nga kuan na kayo. Managid sa nalukong na siya tungod kay great wickedness and sin against God. And she spoke to Joseph day by day. Think ani nga temptation. Nibalibad na si Joseph, nisulti na siya, nga dili lagi ko. Day by day, gitintal gyapon siya. Tanawa how he resisted that temptation. Daily temptation. Naa siya diya nga balay. Kay naman siya diya nagpuyo. And she spoke to Joseph day by day. You see, her words are enticing, evil, lustful. Minaw mga babae, kamo diya tanan, minaw. Tanawan sa itubag din ni Joseph. Ang tubag sa Ginoo, ang tubag sa scripture kan Joseph isa. He would not listen to her, to lie beside her, and to be with him. Now, di siya maminaw sa iyang istorya, iyang kalikayan, di niya gina-entertain ang istorya, di niya gina. And he refused to lie beside her, even to be with her. Pero balo man kita kay naraman sila sa balay, wata ka baloon sa tukad ako ilang balay, nagi panahon nga nalukom si Joseph. Ban kay naglikay ko na, sapon naman gid ko, wala ko'y mahimo. Lawon bitaw sa utang, di man ka masapon bisag wa kay mahimo. Lawon na nga temptation, pasapon man sad ka. Kay maura man gud ni say dautan nga di kay nato kakakita iyang dautan. But one day, tanawa naman gi one day sa tong life nga masapon kita. One day when he went into the house to do his work, kay hinlo siguro siya sa kwarto, and none of the men of the house was there in the house. Grabe gyud nga. Oh, rin sa panuway ba nga, hilo man kayo, white house balay. Usay inanaon ka sa yawa over si David ba nga, sa diyang si David nga makigubat unta, wa siya ni atos gubat, unya dara siya dito sa ibabaw siyang palasyo, tanatan-aw, wa kay taos palibot, yan ay naligo, yan wagi yung mga white tao, di ba? So usay, ibutang ta sa demonyo, ana nga sitwasyon na kini. Murag chance na ni nako. White tao sa balay, wala dito ang mga kauban, and then verse 12, tanawa dayon, she caught him by his garment. Sayunan ka na, di kay madalang istorya hab. Gilabnot siya ni wata kabalo kung sa kadako iyang asawa ba. O sa takabalo, basing dako kay to gibalibaran ni Joseph kay dako man. O unta gisultian sa scripture gud. Kundi man sa siguro mga asawa ang mga Potiphar o ginana no. Siguro managpo na siguro kadugayan pero nahawiran man niya si Joseph yang gilabnot. Yang gignan lie with me, di ba? Yang gignan lie with me, di ba? Nasapon na siya, di ba? Dulog ta. Yung Joseph buntag pa man. Dili. Di siya musugot. Buntag pa. Matakabalo basing gabi ipod ni. Tanawa dayon, but he left his garment in her hand and fled inside dini and got out of the house. Grabe karatildagan. Sibat he fled and got out from his house. Nabilin iyang garments dito, nagkahubo-hubo siya nga ni dagan nga palayo sa maong tentasyon. Dapat idanita. Kita kay magdagan man ta pa doon.
Joseph kapadagan palayo. Tungod kay lagi, we have the duty. Dili na to malikayan ang mga temptations. Nagi mo tintal sa tuwa. But we have the duty to avoid and resist all indecencies and temptations. At the very first sign na ingon ko of sexual sin, flee for your life like Joseph. Joseph did, David did not. Comparison, si Joseph ni si David did not. Kung hulagway ani si Joseph ni karatil og dagan nga nagkahubo-hubo, si David lahi nagkaratil og dagan paduol hubo-hubo. Baliktad ilang ito. Tanawa sad baliktad ilang consequences. Baliktad po ilang consequence. Baliktad. He entertained the thought of having Bathsheba, and it resulted not only of the sin of adultery and fornication, but of murder. And we know the evil consequences of kaning gitawag na temporary enjoyment or panangdaliang aliw sa life ni David. Kabalutaon sa inahitabo consequence sa life ni David. That is the reason why we read of the life of David that Absalom rebelled against him. Iyang anak, girape, iyang isa ka anak, nagpatay sila, bubot kayo. Consequences. Pero si Nathan, ingon siya, ay kabala ka. God has forgiven your sins. But God never removed the consequences. You suffer the consequences. And on the other hand, Joseph, though he ended up in prison for false accusation, aning naitabo nga gilugos daw siya ni Joseph, na si Joseph nilugos manuntag gawas, siya mauntay gapanlugos. Si Joseph nga nidagan palayo, ang consequences niya, he enjoyed a lifelong blessing from God. Not only of the promotions na iyang na-enjoy sa Egypt, but of a married life. Naminyo siya. Married life, whose children, Manasseh and Ephraim, became in fact the two tribes of Israel. Nahimong tribo iyang mga anak ba nga siya raw kita to. Wala may tribe of Joseph sa Bible. Among the tribes, di ba? May Levites, na so on and so forth, wala yung tribe ni Joseph. Ang tribe, duha. The tribe of Manasseh and the tribe of Ephraim. Makita niyo that God has blessed him. God has promoted him. And si David, on the other hand, suffered until his death sa trouble sa iyang mga anak. Diba, kung na may pinakasakit nga time sa life ni David, iyang anak gilugos sa iyang anak, kung ang anak nga naglugos, gipatay sa iyang anak. And even si Absalom rebelled against David. Sulod sa iyang panimalay, kay guba man niya ang panimalay sa lain. Ang consequence sa iyang sexual sin, naguba sa iyang kaugalingong panimalay. You see? So in summary, sa atong lesson, let us honor and glorify God in our bodies, thoughts, words, and actions, respecting the sanctity of sex by keeping our duties under the seventh commandment. That is, first, to keep ourselves and others sexually pure. Second, to guard our eyes and other senses. To live temperately and decently. And to marry if necessary to avoid sexual immorality. And then finally, last but not the least, to avoid and resist all indecencies, all temptations. So yun din which is the seventh commandment. The seventh commandment is thou shalt not commit adultery. What are the duties required in the seventh commandment? The answer is the duties required in the seventh commandment are chastity in body, mind, affections, words, and behavior, and the preservation of it in ourselves and others. Watchfulness over the eyes and all the senses. Temperance, keeping of chaste company, modesty, and apparel. Marriage by those that have not the gift of continency, conjugal love, and cohabitation. And then diligent labor in all our callings, shunning all occasions of uncleanness, and resisting temptations thereunto.